ang kaya mong gawin para sa pagmamahal? May mga pagkakataon bang nagsisisi ka na minahal mo ang isang tao? May pagkakataon din bang naging isang magandang aral na lamang ang kinahinatnan nito? Ako si Sarah May Arroyo, isang babaeng biglang nagdilim ang buhay dahil sa isang aksidenteng hindi ko ginusto at naging sanhi ng pagkawala ng pinakamamahal kong ama, na siya na lamang ang tumuturing sa aking pamilya. Napakadilim ng naging buhay ko, lalo na nang mawalan ng liwanag ang mga mata ko. Oo, tama kayo nang naririnig. Nawalan ako ng paningin dahil doon. At dahil doon, puro paghihirap at sakit na lamang ang naranasan ko sa pamilyang kinikilala ko. Alam kong wala na akong silbi pero sana naman itrato nila ako ng tama at kahit may konting-konting respeto man lang. Pero isang araw, pinadalhan ata ako ng langit ng isang taong magbabalik sa akin ng saya na matagal ko nang pinapangarap at magbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Kaya lang bakit ganun? Kung kailang tanaw ko na ang pag-asa, saka naman darating ang isa na namang pagsubok. May sikretong tinatago sa akin ang taong minahal ko ng sobra. Isang sikreto sa kanyang nakaraan na ewan ko ba kung mas lalo kong ikadudurog. Hindi ko alam ang pipiliin ko. Kung papalayain ko siya, kahit nakapalit nun ay sugat muli sa puso ko. Isang aksidente ang nagpadilim sa buhay ni Yana at isang binata ang nagbigay ng liwanag sa buhay niya. Pipiliin kaya niyang makita ang liwanag kahit na ang lalaking minamahal ay may sikretong tinatago pala sa nakaraan? Handa ba siyang palayain ito kahit na bumalik muli siya sa madilim na mundo? Mga ka-MV, sabay-sabay po sana natin pakinggan ang kwento ng aking buhay. At pwede din po kayo mag-iwan ng mga opinyon sa mga aral na mapupulot niyo o mga payo upang mas tumatag pa ang isang tao. Simulan natin sa mga paghihirap na naranasan ko. Sarah, point of view. Hoy, babae ka! Sarah! Nakakainis ka na talaga ha! Baka gusto mong patulugin na lang kita dyan habang buhay. Tumayo ka na dyan! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang malakas na sigaw ni Mommy. Kinapa ko ang lumang relo na nakasabit sa dingding ng aking silid. Basag na ang salamin nito, kaya nakakapa ko ang mga numero sa loob nun. Nagsimula na ako magbilang. 5:00 na ng umaga. Madalas pag ganitong oras gising na ako. Ngunit ngayon hindi ako nagising sa saktong oras dahil na rin sa sobrang pagod sa pagtatrabaho. 3:00 na ng madaling araw ako natulog dahil marami akong pinlansya ng mga damit ni Mommy. Dagdagan pa ng kay ate. Akmang tatayo na ako habang naghihikab nang biglang may bumuhos sa akin na malamig na tubig. Ma'am? Nangangatal ang labi ko habang pinapakiramdaman ang aking ina. Ramdam ko ang sobrang galit ng kanyang presensya sa aking harapan. Aray ma'am, masakit po. Tama na ma'am, nasasaktan po ako. Impit na sigaw ko nang bigla niya kinurot ang magkabilang pisngi ko. Pilit akong kumakawala sa pagkakahawak niya pero mas lalo lang humihigpit yon dahilan upang manghina ako at hinayaan na lamang siya sa anumang gawin niya sa akin. Sarah May Arroyo, hindi ka nakatira rito para mabuhay prinsesa. Nandito ka para sundin ang lahat ng inuutos ko. Para naman may silbi ang pagiging pabigat mo. Lihim akong napahawak sa aking dibdib dahil sa matalim na bagay na parang sumaksak sa aking puso. Minsan naisip ko, anak ba talaga ako ni Mommy? Bakit magkaiba ang turing nila sa amin ni ate? Hay, ano ba? Hindi ka pa ba gagalaw dyan? Baka gusto mong gisingin pa kita. Isang sampal. Galit niya akong sinampal dahilan upang mapahawak ako sa aking pisngi na nasampal ni Mommy. Sa naaalala ko, pangatlong sampal na itong natamo ko mula sa kanya. Ano? Gising na ba yung diwa mo? O baka gusto mong dagdagan ko pa yan? Magtatrabaho na po ako, ma'am. Nauutal kong sagot at kinapa ang aking walling stick mula sa dingding na pinaglagyan ko. Habang ginagawa ko yun, panay naman ang pagbuhos sa mga luha ko. Parang punyal na tumarak at humiwas sa kaloob-looban ko ang bawat salitang binibitawan ng aking ina. Oh, Sarah! For a moment, I thought she would comfort me, but she's not. What she did next turned me into million pieces. Don't give me that crap!
Malakas na hinila ako nito nang hindi ko pa nahahawakan ang aking walking stick. Dahilan upang maglupagi ako sa sahig. Aray! I groaned in so much pain habang tutup ko ang likod ko na tumama yata sa upuan. Bakit ba kasi ang bagal mo? Araw-araw na lang yan ang ginagawa mo pero hindi ka pa rin nasanay. Naramdaman ko na lang na hinagis niya ang walking stick sa aking harapan. Tumama pa ito sa ulo ko. Ngunit pinilit kong ininda yon. Magluto ka na dahil malilate na si Amara. Alam mo namang may klase siya ng maaga. At kapag nangyari yon, malalagot ka talaga sa akin. Pagbabanta nito bago ako tuluyang iwan. Napaigtad ako nang marinig ang biglang pagbagsak ng pinto ng aking silid. Kinapa ko ang aking walking stick na siyang karamay ko sa madilim kong mundo. Dati maliwanag ang buhay ko kasama si Dad. Ngunit kasabay ng pagkawala niya, nawala na rin ang liwanag sa paligid ko. Mabilis na akong tumayo habang nakatukod sa aking walking stick. Kahit na nahihirapan sa madilim na paligid, binilisan ko ang pagkilos. Kinapa ko ang tsinela sa ilalim ng higaan ko, ngunit hindi ko mahanap. Kaya minabuti ko na lang na lumabas ng silid na nakapaa. Hindi ko na din inabala ang sarili ko na magbihis dahil mauubos lang ang konting oras na mayroon ako. Paika-ika ako naglakad sa hallway ng second floor at sa bawat hakbang ko ay nagdadasal ako na makarating sa kusina para maiwasan na muling mapagalitan. Sarah! Para na ako mapapatid sa aking paglalakad nang muli kong marinig ang sigaw ni Mami. Wala na ba ibibilis yung paglalakad mo? Napahinto ako sa tangkang paghakbang nang marinig ko ang maarting boses ng kapatid kong si Amara. Amara is my older sibling, the firstborn, kaya naging favorite siya ni Mommy. Ate! I was about to answer her question, pero hindi ko na natuloy nang marinig na muli itong nagsalita. Well, hindi na dapat ako magtaka kung bakit mabagal ka. Halata ang pang-iinsulto niya sa akin, ngunit hindi ko yun pinansin dahilan upang uminit ang ulo niya. Mabagal ka kasi bulag ka. You're basically useless. Alam kong sinadya niyang sabihin yun para saktan ang damdamin ko. Ngunit hindi ko yung pinahalata. You should thank me then, ate. Dahil kung hindi ako bulag, baka mas lalo kayong mainggit sa akin. Kahit durog na ang puso ko, pilit ako lumalaban. At bakit naman ako mainggit sa'yo? Hindi mo nga kayang pagsilbihan ang sarili mo. Galit niyang sabi sa akin. Naamoy ko pa ang lansa ng kanyang hininga dahil siguro magkalapit ang aming mga mukha. Kung ganon, sino ba nagsisilbi ngayon sa inyo? Sagot ko, dahilan upang tumahimik siya. Dahil sa galit niya, muntik na ako mahulog sa hagdan dahil sa kanyang pagtulak sa akin. Mabuti na lang nakahawak ko sa railings. Malutong na halakak ang narinig ko pagkatapos nun. Tuluyan akong nanghina at magkakasunod na paghinga ng malalim. Habang pinapakinggan ko ang papalayong tunog ng heels nito. You're blind. You're useless. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy dahil sa paulit-ulit na pag-e-echo ng mga salitang binitawan ni Ate Amara. Yes, I am blind. It happened 10 years ago dahil sa isang collision na kinasangkutan namin ni Daddy ko. I didn't just lost my sight that time, but I also lost my protector and savior. Dahil din sa nangyari, ako ang sinisisi nila Mami sa pagkawala ni Daddy. Hindi ko alam kung hanggang ilang oras akong nakasandal sa pader at nag-iisip. Basta namalayan ko na lang na kinakaladkad na ako ni Mami papuntang kusina. You really are testing my patience, Sarah. Galit. Understatement para ilahad ang tono ng boses ni Mami at natatakot ako sa kung anong gagawin niyang sunod. I'm sorry, Ma'am. Bibilisan ko na po. Hindi tuloy ako magkandututo sa pagkawala sa mahigpit na hawak ni Mami. Bago ako tuluyang bitawan nito, diniin niya muna ang mukha ko sa lababo. Bago ako pinagbantaan at tinalikuran. Bilisan mo. At huwag kang aanga-anga. Palit-ulit akong tumango at nagsimulang maghanda ng pagkain ni Ate at Mami. Tahimik akong napamura. Sa pagmamadali ay naibagsak ko ang isa sa mga tasa. Ano ba yan? Bulag na nga, ing-ing pa. Malakas na pasarin ni Ate Amara na sinadya yata dahil narinig ko ang malakas na boses ni Mommy. What the? Sarah! Dali-dali kong kinapa upang damputin ang mga basag na piraso ng tasa. Wala na akong pakialam kung magsugat to. Hindi ko mapigilan ang luha ko sa pagtulo ng maramdaman ko ang hapdi ng kamay ko dahil sa mga bubog na tumimo dito.
Ha, mauubos talagang dugo ko sa'y Sarah! Sigaw ni Mami at tinabig ako. Dahilan para mapaupo ako at naitukod ang kamay ko na puno ng bubog. Ay, sakit! Pipi kong naramdaman na lalong bumao ng mga bubog sa kamay ko. Get out of here, you prick! Sigaw ni Amara. Tumayo ako at nagtatakbo palabas ng bahay. Kahit na hindi ko nakikita ang paligid, ay nagpatuloy ako sa pagtakbo. Walang ibang nasa isip, kundi ang makarating sa lugar na yon. Daddy! Tahimik na usal ko habang tumatakbo. Watch out! I heard someone shout at kasabay nun ay ang magkakasunod at malalakas na busina ng sasakyan. Narinig ko pa ang mahinang mura ng isang lalaki na humawak sa akin bago ako mawala ng malay. Daddy! Napabalikwas ako ng bangon mula sa isang masamang panaginip. Dama ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa pisngi ko. Pilit kong pinapakalma ang malalim kong paghinga at ang nagwawala kong puso na kasing lakas ng kulog ang kalabog. Dahil sa sobrang kaba, habang inaalala ang nangyari sa nagdaang mga oras. Nang makarinig ako ng malakas na boses sa hindi kalayuan, it was a loud yet relieved voice. Finally, you're awake! Someone exclaimed. Pinaling ko ang mukha ko sa direksyon ng pinagmulan ng boses. Sino ka? Nasaan ako? At nasaan ang daddy ko? Magkakasunod na tanong ko nang hindi humihinga. Daddy? Wala kang kasama nang dinala kita dito. At ang sagot sa tanong mo kung nasaan ka, nasa ospital ka. Dinala kita dito kasi daddy ka ng dad. Sagot nito na halata sa boses ang pagkairita. Hindi ko pinatapos ang gusto nitong sabihin. Kaagad na ako nagtanong. Hospital? Hindi mo dapat ako dinala dito. Anong oras na? Tinapa ko ang dingding ng kinahihigaan ko. Umaasa na mahanap ko ang orasan. Pero wala akong mahanap. Orasan? Orasan, nasan ka? I start having panic attack nang wala akong mahanap na orasan. Deep breath after deep breaths. Hey, calm down. Pagpapakalma nito at naramdaman ko na lang ang mahigpit na hawak nito sa mga kamay ko. Pinipigilan ako sa pagkilos. Calm down? Hindi mo dapat ako dinala dito. Hindi ko na napigilan ang magtaas ng boses kasabay din nun. Naitulak ko ito para makawala ako sa pagkakahawak nito. Hindi ko alam kung ano ang naging reaction nito sa ginawa ko pero wala na akong pakialam. Kailangan ko nang umuwi. Sambit ko at mabilis na umalis sa hospital bed. Pero wrong move dahil wala ang walking stick ko. Kaya naman halos sumubsob ako nang hindi ko matansya ang aapakan ko. Mabuti na lang at may mga bisig na sumalo sa akin. What are you thinking? Galit na tanong ng taong nagligtas sa akin mula sa pagkakasubsob. Bitawan mo ako! Tinabig ko ang kamay nito na nakahawak sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Kailangan ko na nga makauwi. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng boses. Isipin pa lang kasi na nandun si ate at mommy, inaatake na ako ng sobrang takot. Hinawakan ako nito sa balikat at inalog-alog na para akong isang laruan. Will you please calm down? And let me call the doctor. No! Galit na sigaw ko at mas lalo pa akong nagwala. Nasaan na ba kasi yung daddy ko? I start hyperventilating habang kung saan-saan pumapaling, umaasa na makita ang mukha ni daddy pero wala. Calm down, miss. Doc, I need help. Sa umpisa ay mahinahon ang boses ito pero nang hindi ako nakinig, sumigaw na ito. Mahigpit ang yakap nito sa akin. Bro, is she awake? Sigaw na kung sino at malakas na lumagabag ang pinto. At kasabay nun ay ang mga yabag na magkakasunod papunta sa direksyon na kinaroroonan ko. Help me! Buong pagmamakaawa na hindi ko na natapos dahil sa sakit na naramdaman ko na tumusok sa braso ko. Napahawak ako ng mahigpit sa braso nito dahil sa sakit. Unti-unti ko na lang naramdaman ang pagod at kagustuhan na makatulog. Kaya naman pinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko ang mga kamay na bumagsak sa kama. Jake, point of view. Ngayon lang ako natakot at naawa para sa isang tao. What happened to her, Doc? Tanong ko sa doktor habang hindi inaalis ang tingin sa babae na tinulungan namin kanina. Hindi ko maiwasan ang magtaka sa inakto nito kanina nang malaman na nasa hospital ito. It's like she's having a panic attack, said the doctor. Napatigil ako sa pag-iisip at napatingin sa doktor na nasa harapan ko. Katulad ko, nakatingin din to sa babae. So tama ang hinala ko, sabi ko sa loob-loob ko.
Paano nangyari yun, Doc? Curious na tanong ni Carlo. Nakagaya ko ay seryosong nakatingin sa babaeng kasalukuyan na natutulog na mahimbing. Depende. Pero kadalasan dahil sa trauma. Sa sinagot ng doktor ay napaisip ako. Are you traumatized? Tanong ko sa isip ko. Hindi naman siya mukhang traumatized, Doc. Said Carlo na ngayon naman ay pinaglalaruan ang kulay abo nitong buhok. Hindi natin alam ang karanasan ng isang tao. Sige, mag-rounds na muna ako. Pwede na siyang lumabas any moment na magising siya. Hindi na hinintay ng doktor ang sagot namin pagkatapos nito mag-iwan ng malalim na salita. Umalis na ito at iniwan kami. Carlo? Pagtawag pansin ko sa kaibigan ko. Bakit bro? Sagot nito. Ayusin mo na ang bill natin, alis na tayo. Utos ko dito. Kumunot ang noon nito at nagtatakang tumingin. Paano siya? Tanong nito habang nakaturo sa babae. Napabuntong hininga na lang ako. Dadalhin natin siya. Kaagad ng laki ang mga mata ng kaibigan ko pagkarinig sa sinabi ko. Hindi ito makapaniwala sa narinig. What? I exclaimed dahil sa mga titig nito. You're usually a terrible person. Lahat ng employee mo takot sa'yo. Even your parents. Simula nang naging CEO ka ng Huason Telecom Empire, kinatakutan ka na. Remember the time you beat up someone because may nasabi itong kasamang kay Carol? Everyone feared you that time. So what's the change of heart? Bakit gusto mong tulungan ng babaeng to? Ganun na ba ako kasama, ha? Sarkastiko kong tanong at ang lokong humalakak pa na parang wala kami sa hospital. But what he said is true. Masama akong tao kaya nakakapagtaka na gusto kong iligtas ang babaeng ito. Chill bro! Depensa nito at nagtaas ng kamay. Let's go bago pa siya magising. Pag-aaya ako dito. Kagad na kaming kumilos. Mula sa pagbabayad ng bill hanggang sa maisakay namin ito sa kotse. Nakailang beses pa kaming nakipagpilitan sa mga nurses at doktor na i-discharge na kami hanggang sa pumayag na din ang mga ito. Pero ang kapalit nun, pagpayag nila ay ang pag-sign ko ng waiver. Anong plano mo kapag nagising siya? Ano nga ba? Nang wala akong may isip ay nagkibit-balikat na ako. What about Carol? Muli ay tanong nito. What about her? Kilala mo naman ang tao na yun, kahit yata poste ang kasama mo pagseselosan. Huminga ako ng malalim. Carol is my ex-girlfriend and she's obsessed with me. Until now kaya wala akong matinong relasyon dahil sa kanya. She always gets in the way. Saka ako na po problemahin si Carol. Ang importante ngayon, maidala na natin to sa kondo. Pagkasabi ko noon ay pinaharurot ko na ang sasakyan pauwi sa tinutuluyan ko dito sa Manila. Malaki kasi ang posibilidad na maulit yung nangyari kanina sa hospital. Sarah point of view. Nakita mo ba yung mukha ni Carol kanina? She looks like she ate a whole lemon. Naulinigan ko ang mahihinang boses na nag-uusap mula sa hindi kalayuan. Nasaan ako? Sinamiyo ko ang hangin at maluwag akong napahinga nang hindi amoy ng sterile place ang naamoy ko kundi pabango ng lalaki. Lalaki? Napabalikwas ako ng bangon dahil sa napagtanto. Mabuti naman at gising ka na. Sa the baritone yet relieved tone of someone. Is he the guy from earlier? Because I recognize his voice. Nasaan ako? Tanong ko at nagsimulang kapain ang paligid at sarili. Muli akong napahinga ng maluwag dahil nakapa ko na may suot pa akong damit. Nandito ka sa kondo ko. At bago ka magsalita, bukas ka na namin ihahatid. Pagod na kami at kailangan ng pahinga. Napatigil ako sa tangkang pagsasalita dahil inunahan na ako nito sa mga gusto kong sabihin. Am I that too easy to read? Maybe. Pero kailangan ko na umuwi. Giit ko. Dinig ko ang magkakasunod na pagpalatak. Ihahatid kita bukas ng umaga, I promise. Pagbigyan mo na lang kami na makapagpahinga man lang. We had a long day. Mahinahong paliwanag nito. I guess I don't have a choice. Okay, pero saan ako matutulog? Tanong ko. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kondo niya. Pero mainam ng sigurado. Dito sa tabi ko. Seryosong sagot nito at halos manigas ako sa kinauupuan ko nang makaramdam ako ng presensya sa tabi ko. Anong ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong dito. Sino nga ba ang lalaking nagligtas kay Sarah May Arroyo? Ito na nga kaya ang lalaking magpapabago sa buhay niya?